trying to do nagtatry ako mag-live sa TikTok. Nagkasakit ho ako. Ayan. Try ako mag-TikTok. Hindi ako pinayagan. May nag-report. Diba? Nakakatawa din tong ating maghintay pa tayo sa ating mga kasama. Ang kulimlim, no? Ang lungkot ng langit. Kasi ang dami-daming hindi maganda talagang hindi magandang nangyayari sa bansa natin. Na yung ibang namumuno sa atin may sariling mundo. Yung presidente nga natin, yung kahirapan, yung flood control project, yung pagtanggal ng budget ng PhilHealth is pinagtatanggol niya pa. Pag-usapan natin yan, magandang pag-usapan yan. Kasi nakakalungkot na ultimo yung ibang senator, mukhang hindi nila binasa o pinag-aralang mabuti yung kanilang pagsang-ayon para hindi bigyan ng budget ang PhilHealth. Diba? Yan. Hello. Watching from Japan. Hello. Kung di ko man kayo matawag kasi alam mo naman ako is thank you for joining me sa aking simpleng pagla-live habang nagda-drive. Live while driving. Yan. So, ang dami talagang nagre-react sa nangyari sa PhilHealth na tinanggalan ng budget. I was watching si PH Update, pinanood ko siya sa kanyang YouTube channel. Nabasa ko yung natatawa talaga ako dito kay Jude Asidre na to. Yung AX mo, explain mo ha, kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI. Yung AX para makapagbigay ka ng gamitin mo yung tawag dito, yung what's that? Pera ng bayan, pang AX, panglagay, and everything. So, bantay ka. May mga hawak tayo. May mga testigo ka, against you, Jude Asidre. So, sabi niya, kasi tinanong siya, paano daw niya i-justify yung additional na 17 billion budget sa Congress. Sagot niya is para raw sa development. Pakinggan nyo to ha. 17 billion para sa development. Sabi ni Jude Asidre, development ng building ng Congress. Okay. Compare. Ang PhilHealth, tinanggalan ng budget. Ang building, may 17 billion budget. Congressional building. Asan yung priority? Ano yung mas magandang i-prioridad? Kalusugan ng mamamayang Pilipino? O ang building ng Congress na kahit papano nagagamit pa naman? Sabi niya, kasi matagal na raw yung building. 1980s pa. Okay. Wala talaga, hindi nag-iisip. Ang dami-daming, yung comfort ng congressman, ang priority niya. More than yung comfort ng mamamayang Pilipino na even yung gagamitin na 17 billion na money ay galing sa atin. Galing sa ating taxes. Galing, no? Ang galing. Kung makapag-waldas sila ng pera or maglagay ng budget sa isang lugar, ganun-ganun na lang. Samantalang, tax natin yan. Diba? Sa atin galing yun. Tapos, yung building ng Congress, meron silang panggawa. Pero, yung mga mahihirap na kailangan ng pambayad ng hospital, wala silang pakialam. Yan yung isa sa congressman na hindi nag-iisip na ang hilig gumamit ng flowery words na umaarte, kala mo ang tali-talinong magsalita. Alam mo ako, busit ako doon. Yung mga tao, kunwari, nag-act like intelligent, na umaarte, kala mo pagkatali-talino. Alam mo yung parang ang galing-galing nila, tapos
Porke feeling nila marunong sila mag-English or nakakagamit sila ng mga English word na malalalim, matalino na sila, tas mabobola nila yung Pilipino. Di ho. Yung kayo, yung style nyo, mga bulok. Okay? Building ng Congress, compare. I finally got a generator on the mountain so I can one-up my neighbor Paul this holiday. And Michael's has decor and trees even I've never seen. Okay? Building ng Congress, compare sa health ng mamamayang Pilipino. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Sinabi po, napanood ko po si Miss Shelo Magno habang ini-interview siya ni Ted Filon, si Professor Shelo Magno. Sabi niya, sinasabi ng mga ating mangbabatas or other legislator and senators is may extra pondo ang PhilHealth. Diba? Sabi, may extra pondo daw po ang PhilHealth. Hindi po sapat ang pondo na yun para tugunan ang pangangailangan ng nakararaming mamamayang Pilipino na hindi kayang bayaran ang pang-hospital or hospital bills nila. Kasi yung extra nilang pondo ng PhilHealth ay kulang pa po na pambayad sa kanilang mga utang at panggastos sa darating na taon. So imagine, ano kung mangyayari sa mahihirap na hindi afford magbayad ng pang-hospital or ng bills, right? Kasi kung ang PhilHealth nga na mo problema kung paano pa, ang dami lang utang na hindi pa nila nababayaran. Na yung sinasabi ng tago nilang pondo is not even enough, hindi sapat para bayaran ang kanilang utang. So, nakakalungkot isipin na mga nag-approve at aprubahan na wag lagyan ng budget ang PhilHealth ay hindi nagbasa at nag-aral. Hindi nila pinag-aralan to. Senator Grace po, Senator Chis Escudero. Hindi nila pinag-aralan. Umoo lang sila. Ginawa lang nila to. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Lantaran ang kakutsabahan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tingnan niyo yung mga lifestyle ng mga yan. Tingnan niyo yung mga kotse sa nag-aaral ang mga anak. Ang mga gamit. Tapos kayo, na mamamayang Pilipino, nagbabayad ng tax, nagbabayad na kinakaltasan ng PhilHealth, na mandatory pa, tinanggalan ng pondo. Ilan sa inyo ang never gumamit ng PhilHealth pa? Madamit ba? So, kaya supposedly may pera yan. Nilipat nila yung pera. Saan nila dinala? Yung supposedly na dapat na pondo ng PhilHealth. Saan nila yan dadalhin? Bakit ang DPWH ay tinaasan nila ang pondo higher than any other administration? Kasi po, marami dyan sa Congress is mga contractors. May mga pamilya na ang negosyo is construction. Okay? So, ngayon, kitang-kita nyo ho, mga kababayan, ang prioridad ng ating mga leader ng ating bansa ay hindi para sa mamamayang Pilipino. Kitang-kita na ho natin lahat. Sa paggawa pa lang ng pondo nila, dalawa ho na pinaka-importante. Alam nyo, yan din ho yung rules ko, even sa bahay ko at sa mga empleyado ko before. Alam nila yan. Health and education. Malalapitan nila ako. Hindi ako pikit mata yan. Basta health and education. Kasi yan ang dalawang pinaka-importanteng dapat pinupondohan natin or binibigyan natin ng pagpapahalaga. Kasi ayaw natin magkasakit, mahirap magkasakit. Alam nyo yung, lalo pag wala tayong masyadong pera or income, is ang mahirap po is yung magkakasakit ka, tapos lahat halos ng ipon mo ng isang taon, uubusin mo lang dahil sa minsan kang nagkasakit. So tayo, sabi ng ating presidente,
our country is okay. Maayos daw ang ating country. Kung maayos ang ating country, bakit ang daming naghihirap? Kung maayos ang ating country, bakit hindi niya mabigay sa atin yung pangako niyang bigas na tagka 20 kilos or 23 pesos per kilo? 'Di ba? So, bakit ganon? Bakit ang nangyayari sa atin is ginagaya? Alam mo yung si Biden, si President Biden nung panahon niya, 'di ba? Nung presidente siya, yung mga homeless binibigyan niya ng pera. Yung mga binabayad na tax ng Amerikano, yung homeless binibigyan. Kaya dumami ang homeless sa Amerika. Tapos ganyan din, ayuda. Yun ang tawag, yun din. Yun ang ayuda nila. Alam mo yun? So, nakakalungkot kasi yung ating presidente, kasama ng kanyang asawa at saka ng kanyang pinsan, may sarili silang mundo. Kasi hindi nila naranasang mahirapan. Hindi nila naranasang mahirapan, never na na-experience maghirap. So, hindi nila maintindihan ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Imagine niyo yun, tinanggalan po tayo ng tinanggalan ng karapatan ang mamamayang Pilipino na kahit palpak na nga ako ang PhilHealth eh. Di ba, ang dami nga akong problema niyan, hindi ko maayos ang pamamalakad niyan. So, di ba, parang hindi nila ma-achieve yung promises nila kapag kinakaltasan ka. 50% lang pa rin ata lang ang kaya lang i-support. Ngayon, yung universal healthcare ni Attorney Harry Roque nung siya nag-congress, nakatulong ho yun. Pero, tinanggalan nila ng pondo ang PhilHealth. So, paano na ngayon? Mahihirapan na ulit ang mamayang Pilipino. Baka naman din, kaya tinanggal nila yan. Meron ding nagne-negosyo sa insurance na kongresista. Kasi doon tayo ngayon tatakbo ulit. Sa insurance. Ako hindi ako naniniwala sa insurance eh. Nangihinayang kasi ako dyan. Parang walang ka-purpose. Ako lang huto ha. Maybe because I'm trying to live a healthy lifestyle. So hindi naman talaga ako nagkakasakit. At wala akong issue talaga. So, ayun po. Yun po tayo. Isang nakakalungkot na malaman na karamihan sa ating mga leader, Congress or Senators, hindi hindi pinag-aaralan ang mga bagay-bagay bago aprubahan or pirmahan. Which is what happened to us right now. Ang daming nabawasan na pondo dun pa sa mga importanteng bagay. Yung infra natin, wala naman tayo nakikita eh. May ginawa ba? Diyan sa lugar nyo, yung mga congressman dyan, anong mga nagawa nilang project dyan sa inyo? Pakisilip nga ako. Alam nyo, yun. Tapos, dapat ho ata talaga meron ho mag-file ng resolution or ng reklamo na tanggalin na ho ang mandatory payment ng PhilHealth kung hindi rin ho nila nagagampanan ng tama ang kanilang tungkulin or ng ahensya ng PhilHealth hindi na ibibigay ng tama yung dapat nilang ibigay. So yun, mga mom and sir, nakakalungkot, pero alam mo, sabi ko nga, for the past few, sabihin natin hindi na weeks, for the past few months, nag-start ako magkaroon ng hatred sa heart ko. Alam mo yun, kasi, when you start, pag nag-umpisa ko kayong maging malalim sa nangyayari sa gobyerno, malalaman mo lahat. Halos 24/7. Mga anak ko, yung ganyan, nanonood ako ng mga pangyayari sa ating bansa. Tapos tinitingnan ko, alam mo yung isang ebidensya na for me has always been work, 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 and save, save, save until you can't anymore. When I met with tapos tinitingnan ko, alam mo yung isang ebidensya na talagang hindi masaya ang tao sa administrasyon is puntahan mo yung mga social media na mga page nila
makikita mo dun yung mga comment ng tao. Tapos makikita mo din dun kung peke yung nagko-comment. Kasi pag peke yung nagko-comment, halos pare-pareho, as in super similar yung kanilang comment. Very uniform. Nag-iiba-iba lang konti lang ng words. Tapos pag chinek mo, yung photos nila naka-lock profile o kaya bago lang yung mga account or either simula lang ng 2022 yung mga account or either after ng photos, letter na yung next picture. So those are the things that you will know na peke yung kanilang mga account. Well, again, yun nga, babalik ako. Yung nangyari sa akin is nagkakaroon ako ng galit sa puso ko because of what's happening sa ating bayan. Yung sabi nga ng iba, na parang ako hindi ko na kailangan gawin to. Nananahimik na ako, okay naman ako, 'di ba? Pero kasi, I think, yun nga, paulit ko sinasabi na, yan, divine providence yan eh. Just yung may gusto kung bakit to nangyari sa akin. And there are people also na, na-experience ko din habang nandito ako na naki-question yung inyong integridad and inyong layunin. Hindi ho importante yun. Ako nga yung rules ko palagi dati, it's better to be alone, nobody can hurt me. So, mas magandang ganun. Pero, alam mo yun, so, yun lang, ang importante, kakampi mo lang ang Panginoon. You don't need to prove yourself to anybody. Kasi di katulad ng iba dyan, tayo, yung intention natin is pure. Hindi ako nakaupo sa gobyerno, or hindi ako nagtatrabaho sa isang organisasyon, or sumisweldo sa kung kanino man. Gusto kong isupport yung mga taong pinaniniwalaan ko, at alam ko makakatulong sa ating bayan. At hindi ako nagnanais na magkaroon ng posisyon sa gobyerno, or sumikat para magamit ang ibang tao. Hindi kailangan. Kasi kung gusto kong sumikat, noon pa ako sumikat. I have all the way. Yung may lahat ng paraan kaya kong gawin para mapasikat yung sarili ko. Pero hindi ko uugali. You know? So, tayo, may mga nagtatanong, bakit pinagtatanggol ko si BP Sara? Alam mo, babae din mo ako. Nanay, and yung grupo na to, yung administrasyon, is, again, biktima rin ho nila ako kung paano nila ako ibuli. Kung paano nila insultuhin yung pagkababae ko. Kaya ako, hindi ako pumapayag. At sa akin kasi, pag isang lalaki ang nambuli sa isang babae, sa akin bakla yun, walang bayad. Kasi para anuhin mo, pagkaisahan nyo ang isang babae, hindi kayo lalaki. Ibig sabihin, ultimo sa asawa nyo, kapatid nyo, nanay nyo, lola nyo, wala kayong respeto na babae. Yun. Yung makikita mo yung integridad at saka yung karakter ng isang lalaki kapag nakikita mo kung paano sila mambaboy ng isang babae. Very important po yan. Karakter yan eh. Makikita mo talaga. Yan yung yun yung nakita ko. At saka dun sa mga nagsasabi dyan na i-reveal mo ang USB. Wag nyo akong pangunahan. Kasi hindi niyo ako mapoprotektahan. Lahat ho kayo na alam mo yan na nagmamaganda dyan na reveal or ilantad mo na yung dapat mong ilantad. Wala ho kayong karapatan na utusan ako kung ano yung dapat kong gawin. Kasi lahat ho kayo nanonood lang kung anong mangyayari sa buhay ko. Alam nyo, kayo na nagpo-force sa akin na i-reveal yung mga dapat kong i-reveal, hindi nyo ako mapoprotektahan. Hindi nyo ako kilala ng personal, at hindi nyo masisave ang buhay ko. Ganun ho yun. So, wag ho nyong pangunahan yung mga tao, even si BP Sara, pag ang tagal naman ni BP Sara gumalaw, or bakit wala pa siyang ginagawa. Hindi ho ganun. Ang Diyos ang magsasabi kung kailan,